Meron po person of interest na iniimbestigahan ng mga pulis sa Baguio sa pagkakapatay sa 18 anyos na babaeng natagpo ang hubot-hubad at tadtad ng saksak sa inuupahan niyang bahay. Ayon sa mga pulis, posibleng kakilala ng biktima ang nasa likod ng krimen. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Hubot-hubad, tadtad ng saksak at wala ng buhay. Sa kanyang kalunos-lunos na kalagayan, natagpuan ng kanyang kaibigan ang 18 anyos na babae sa loob ng kanyang inuupahang bahay sa San Carlos Heights, Baguio City. Ayon sa pulisya, hindi raw sumasagot sa text message at tawag ang biktima, kaya minabuti ng isa niyang kaibigan na puntahan sa kanyang boarding house. Initially, meron po siyang 6 na stab wound sa kanyang right neck area. Kalat yung dugo dun sa privacy and may indication na may struggle po talaga. Bukod sa tinamong mga saksak, nawawala rin ng cellphone, pera at iba pang gamit ng biktimang si Casey Gabriel Labayen, maging ang patalim na ginamit sa krimen. Ayon sa mga otoridad, hinihintay pa ang autopsy report sa biktima, pero may hawak na umano silang persons of interest. Posible rin daw nakakilala ng biktima ang suspect base sa mga social media messages na kanilang nakalap. Meron na po tayong na-identify na persons of interest. Sa ngayon ay in-establish po natin yung link na pwedeng ma-link natin para talagang sila yung masabi natin na suspect. Possible po talaga, kilala po niya itong suspect. Wala pang tiyak na motibo sa krimen pero hindi isinasantabi ng pulisya ang rape at pagnanakaw, maging ang anggulong may kaugnayan sa trabaho o personal na buhay ng biktima. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang pulisya sa barangay para mapag-aralan ang kuha ng mga CCTV noong mga oras na nangyari ang krimen. Malaking tulong sana yung mga CCTV. No? Sa CCTV sa area, CCTV ng barangay o mga establishment. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng mga kaanak ng biktima. Tubong ifugaw at kasalukuyang nagtatrabaho si Casey bilang isang customer care assistant sa isang club sa lungsod. Sa kaso naman ng babaeng natagpuang patay sa Cebu, sumailalim na sa autopsy ang bangkay ni May Fatima. Pero sa mga susunod na araw pa malalaman ang resulta. Inaalam ng pulisya kung ano ang ikinamatay ng biktima at kung ginahasa siya bago pinatay. Ikinasa na rin ang region-wide manhunt operation laban sa suspect. Nagkipag-ugnay na rin ang pulisya sa kanilang counterpart sa Misamis Oriental para iberipika ang impormasyong may standing warrant ang suspect dahil naman sa pagpatay umano sa sarili niyang ama noong June 2023. Kasabay ng pagluluksa, katarungan ang sigaw ng mga naulila ni May Fatima. May panawagan din sila sa suspect. Kung nagbuhat sa mga anak nga, nag-ustisya ang anak sa iya ni buhat. Parang ito kong pagando ito yan. Tingin sakit mo kisa. Girikanan yung ginanak ko anak yun. Parang ikat buwi pa na pag-uli patay nating paitang yun. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.